Ngayon naman, punta tayo dito sa supply naman ng manok. Marami sa atin ang mahilig sa manok. Magkano naman ang galawan dito dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo? Baka kausap natin ang chairman ng United Broiler Raisers Association or UBRA. Walang iba kundi si Elias Jose Bong Insyong. Bong, si Danny Buenafe sa programang Kabayan. Magandang umaga po sa atin lahat. Okay, salamat din sa oras at ngayon kumukuha kami ng feedback dun sa hanay ninyo diyan sa Ubra yung presyo ng manok. Kamusta naman at meron ba tayo ina-expect na adjustment sa presyo ng manok dahil sa pagtaas ng petrolyo? Yung sa farm gate po ay nasa ang range niyan ay low of 95, high of 105. May mga players na nalugi dyan sa range na yan, merong kumikita. Ang kailangan maunawaan lahat, ang sa kalakhang bagay kasi, ang presyohan ng manok ay as commodity, meaning supply and demand. Mm-hmm. Hindi naman automatic na mapapasa mo yung karagdagan mong gasto, sa limbawa sa patoka, sa sisiw, sa kuryente. Hindi mo automatic mapapasa yan, lalo na kung matumal ang pamilihan. Mm-hmm. Kasi kaya kami may mga yugto kami na lugi below production cost. Kasi pag matumal ay talagang titiisin mo yung panahon ng lugi. Ngayon, yung sa presyo ngayon, sa retail naman, yan medyo iba ang usapan dyan. Mm-hmm. Kasi may mga panahon naman na baksak na sa farm. Halimbawa, noong December, January, may yugto na 70 to 80 pesos lang ang pero mataas ang farm pero gate. mataas ang ano nun. Hindi naman gumagalaw sa retail. May disconnect siya. Okay. Paliwanag nyo ngayon kasi pag December, di ba, mas malaki ang demand dahil nga yun ang mga Christmas o mga holiday season. So, yung supply ba? Yung naging karanasan namin kasi ay unang-una ay marami kasing bagong player ngayon sa industriya. Sa poultry. Pumasok ng mga multinational, malalaking kumpanya na nagpo-produce. Tapos maraming bago, hindi alam yung pamilihan, takbo ng pamilihan. Marami ring importer na bago, na nagpasok din nag-angkat din ng nagsabay-sabay yung supply. Kaya bumagsak talaga may oversupply. Okay. Maraming nalugi. Kasi hindi lang yan kasi yung magalaw talaga pagka commodity, lalo na agricultural commodity, magalaw talaga yan. Hindi ganun kasimple yung pagsusuri diyan. Mm-hmm. Pero pag ngayon, katulad ngayon, Marso na, tapos yun nga, may increase. Siyempre, yung rates din ng pagbibiyahe, itataas na rin di ba? Yung sabi ng mga trackers. So, nararamdaman nyo itong from 95 o 105 pesos na farm gate, posibleng tumaas na ito? Hindi automatic yan. Ganun? Kasi maaaring magdadala ng, halimbawa, yung sa pag-deliver ng patoka, nagdagdag ng, halimbawa, 2 piso na, dahil 20 pesos yung increase Estimate ng iba sa amin ang karagdagang gastos ng mga tracker dyan, mga 2 piso, palagay mo na. Okay. Hindi naman namin automatic na mapapasa yun kasi nga, supply and demand yan Pag maraming manok, maraming naglalabas ng nag-harvest, nagsabay-sabay, ay hindi mo kung panahon ng sagana, maganda ang demand, yung pamilihan ay sagana, masigla, yan ay maaari maipasa ng industriya yung karagdagang gastos. Pero alam naman natin, itong ilang buwan na ito, halos isang taon na napakatumal ng ekonomiya natin, matamlay. Ay sa tingin namin, sa kalakhang bagay, itong mga karagdagang gastos sa magdadala, kung sino yung gumagastos. Farm man yan, biyahero man yan, o yung mga nasa mesa sa retailer. Hindi automatic yan. Kasi pagka ang karanasan namin, pagka matamlay ang ekonomiya, wala, lalong hindi mo maipasa yan. Kasi ang pangkaraniwan agos ng pangyayari dyan, yung mga nasa hanap buhay, nagninegosyo, ang hinahabol niyan ay hindi lang kita. Swerte na yung kita Ang hinahabol mo dyan, market share, makapagbenta ka. Kung tataasan mo yung presyo mo, paano ka magbebenta? Lalong madidisgrasya ka. Hindi lang yung kita mawawala sa'yo. Baka puhunan mo pa. So for now, kayo nga, di ba, naglalabanan kayo sa market share, no? At depende. Sa ngayon nga, because sabi mo,
merong economic slowdown for the past year na. Ang ibig sabihin, pag ganyan, hindi nyo nararamdaman yung ganong kalaking demand. So kaya naglalabanan kayo, nagko-compete kayo sa market share. Kaya hindi rin lamang na magtaas ka kasi mawawalan ka rin ng, let's say, babagsakan, di ba, ng produkto mo. Di ba? Hindi automatic na dahil tumaas ang oil, ipapasa mo yung karagdagan na yung crudo, tumaas, kayang ipasa. Hindi ganun kasimple yun. Kasi kung wala namang bumibili ng produkto mo dahil meron naglaglag ng presyo na sa kabilang part o sa may kabilang kalaban probinsya, marami nagsusupply. paano mo babawiin yun? Ganun yan eh. May competition eh. Yung mga, yung todo sa value chain, yung mga stages, halimbawa from, kung yung mga biyahero, ang babaksakan nilang palengke, kontrolado nila, yan, maaari nilang ipasa. Pero kung doon sa palengking babaksakan nila ng produkto nila ay may labanan, baka hindi ganun na lang na basta may ipasa nila. Kanya, ang tingin ko niyan, ang realidad niyan, halos bawat yugto sa value chain na tinatawag, meron dadalhin na kabawasan sa kita yan. O kita man. O either mabawasan yung kita o matagdagan yung lugi. Yun ang realidad niyan, yung sasabihin na automatic ipapasa. Hindi ganun yun. Bong, for now ba? Wala sa realidad yun. Bong, tanong ko lang, kasi alam ko ang Pilipino kasi mahilig, no? Heavy consumption tayo sa pagdating sa manok, no? Ang sabi mo lang, maraming players, hindi poultry, yung manok business. So ngayon ba, is that something na medyo, ano pa rin, masasabi natin, lucrative business for some businessmen. Pero ngayon ba, sa dami na ng mga players at saka sabi mo, matindi ang market share, ang labanan, meron bang mga nag-iisip na rin na mag-shift to other ganitong klaseng negosyo na or mukhang marketable pa rin ang manok business? Ay, sir, tapatan tayo. Ako personal. Wala na ako eh. Ha? Wala na ako sa broiler. Kaya ganun? lang ako chairman pa ng UBRA, member ako ng kooperatiba. Dahil hindi pa nakakakita ng kapalit ko kasi yung institutional memory ay nasa akin at saka na kay Jody San Diego. Pero kung kukumbinsihin mo na papasok ako, babalik ako para sa mga anak ko, hindi ko pamamana to sa mga anak ko. Dahil ang negosyo na to ay dumating na to sa yugto na kailangan napakalaki mong korporasyon o grupo. Parang na-saturate. Kung solo player ka man, ay kailangan napakalaki ng puhunan mo. Kaya nga, hindi ang hirap makipag-compete. Ang dami na kasi yung mga malalaking di ba? Yung mga yung mga korporasyon na na-enjoy sa yung mga matagal na dito. Marami chicken tumigil business. na. Kasi hindi nila pamamana sa anak nila. Kasi nga, sakit sa ulo. Ang karanasan kasi, ang gobyerno kasi, lalo na yung NEDA, ang ini-encourage ngayon pag-aangkat, hindi yung para paunlarin yung lokal. Kasi nga, mali ang takbo ng ulo niyang NEDA na akala pagka nagpapasok ka ng imported, ay mumura ang bilihin sa palengke. Baligtad ang nangyayari, lalo nagmahal eh. 30 years na yung Agri-Fisheries Modernization Act, hindi naman nila pinatutupad. Asahan nila na mumura. Sige. Ay hindi. Buong agrikultura, bigas man, baboy, manok, gulay, nagmamahal kasi nawawalan ng hanap buhay yung mga mamamayan. Tapos, ay ang binibigyan nila ng kabuhayan ay yung tayo, yung ibang bansa. Tapos babalik na rin pa kami. Ang sasabihin, protektado raw kami ng mataas na taripa. Yung dumarating na mababa ang presyo ng imported, nagkakandalugi na nga. Sige marami ng players. Ako, maswerte pa ako dahil maaga ako tumigil eh. Okay. Paano yung mga bata pa na nandun dyan, nag-uumpisa pa lang. Akala maganda. Kasi marami pumapasok sa negosyo na to, ang tinitingnan yung retail price. Hindi nakikita yung farm gate. Yun ang realidad yan. Sige, Attorney Bong, nako, marami ho talagang na-share nyo ng mga insights nyo sa negosyo. Maraming salamat ho at good luck na lang. Good luck na lang sa poultry at saka yung chicken business. Sige po, maraming salamat. Ayan, thank you. Yan si Attorney Elias Jose Bong Insyong, Chairman ng United Broiler Raisers Association or in short, UBRA.